Ang pamilya nga ni Colleen ay mahirap ang pinagdaraanan. Naroon na ngang ginawa nila ang lahat para maibsan at gumaan ang pakiramdam nga ni Colleen. Alam kasi nila na nai-stress at naipektuhan na ng gusto itong si Colleen. Halos magpakamatay na nga si Colleen dahil tela wala na bang solusyon ang kanyang problema. Hindi na niya alam kung paano pa lumaban. Ngunit tela nabuhayan ng loob itong si Colleen matapos makita niya na porsigido ang kanyang mga kapatid at maging ang kanyang mga magulang na suportaan siya sa anumang laban na kakaharapin niya. Ngunit ang kinakatakutan ng lahat ay dumating na nga dahil sa gitna ng salo-salo, birthday iyon ay bigla na lamang may kakatok. Kung akala nila ay isa lamang panauhin, ngunit ang bisitang iyon ay hindi invited. Bukod pa roon, hindi nila ito inaasahan na mangyari ang kanilang kinakatakutan. Ang mga pulis na may dalang warrant of arrest na ipinadala nga nitong si Hazel. Matapos ngang nagtestigo ang naturang driver, nakakuha na nga ito ng warrant of arrest. Kaya naman sa pilitan na kinuha na nga itong si Colleen para tanungin na nga sa mga pulis at tuluyan na nga siyang ilagay sa kulungan. Naiiyak si Colleen, subalit wala siyang magawa kundi sundin na lamang ang otoridad. Daring magawa ang kanyang mga magulang. Nakakalungkot isipin na sa gitna ng kasiyahan ay mababalot sila ng lungkot dahil hinuhuli ng pulis ang kanilang anak na si Colleen. Hindi na tuloy sila mapakali at hindi na nila kayang ituloy pa ang kasiyahan. Sumunod na rin ang mga ito sa police station at dito nga i-interrogate nga itong si Colleen at mariin niyang sinabi na wala talaga siyang kasalanan, hindi niya tinulak itong si Jessica. Maya-maya pa nga ay biglang darating ang demonyong driver at dito nga ay talagang gagampanan niya ang rule at ang pagpapretend ay gagalingan nga niya dahil bayad ito ni Hazel. Bigla lang itong susulpot at sasabihin siya ang pumatay. Siya ang nagtulak kay Jessica. Nagsisigaw pa ito habang hawak-hawak ng isang pulis. Subalit dahil nga sa saksi din ang naturang driver, paniniwalaan nila ang mga ito kahit ang lahat ay kasinungalingan. Hindi alam ni Colleen kung paano ililigtas ang kanyang sarili, lalong-lalo na at na-frame up siya sa kasalanan na never naman niyang ginawa. Talaga namang itong si Hazel ay napakawalang konsensya. Alam naman niya sa kanyang sarili na walang kasalanan itong si Colleen, ngunit gumagawa lamang siya ng paraan para lang magbulantang ang pamilya ni Filma at nang sa ganun ay makaganti siya. Ang lungkot ng pamilya ni Filma, maging itong si Manuel, hindi niya maisip kung paano niya ililigtas ang kanyang bunsong anak na si Colleen. Umaasa sila na balang araw may isang lalantad at magpapatunay na nagsisinungaling lamang ang driver at ito nga ay magsasabi ng katotohanan na nakita niya ang lahat. Ngunit kailan pa nga ba darating ang pagkakataong iyon? Ilang araw pa mananatili itong si Colleen sa loob ng kulungan. Sa kabilang banda, nagbunyi naman si Hazel at ang kanyang abogado. Tuwang-tuwa sila. Sinabi ng abogado na hindi niya maipapangako kung talagang mananalo nga ba o talagang mananatili sa loob ng kulungan itong si Colleen. Subalit sinabi agad nitong si Hazel na gagawin naman umano ng lahat ng ganyang abogado para lamang tuluyang mabubulok sa kulungan itong si Colleen. Tumango lamang ang abogado, alam din niya sa kanyang sarili na napipilitan lamang siya. Subalit kailangan niyang gawin bilang isang abogado ay kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang kliyente. Mapatama man ito o mali, kailangan niyang ipanalo ang kaso na kanyang hinahawakan sapagkat bayad siya nito at ito'y kasama sa kanyang trabaho.